Naisip mo na ba kung paano ang isang mabait na tao pwedeng biglang maging malupit, abusado o halang ang bituka? Yung dati mong hinahangaan, biglang parang ibang tao na, parang sinapian. Pero hindi dahil sa multo, kundi dahil sa kapangyarihan, pressure o sistema na unti-unting bumabago sa pagkatao niya. Ito ang tinatawag na Lucifer Effect, isang dark psychology phenomenon na nagpapakita kung paano kayang mabulok ng kapangyarihan ng kahit sino, kahit pa mabuting tao ka noon. Sa video na to, tatalakayin natin ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng Lucifer Effect. Malalaman mo kung paano ito nangyayari sa totoong buhay, at kung paano mo ito maiiwasan bago ka patuluyang lamunin ng sistema. Bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat kay Truth Wisdom para sa napakagandang topic suggestion. Malaking bagay ang suporta nyo sa channel na to, kaya keep those ideas coming. Ang terminong Lucifer Effect ay galing sa psychologist na si Philip Zimbardo. Tinawag niya itong Lucifer Effect mula sa kwento ni Lucifer, isang anghel na nahulog at naging demonyo. Simbolo ito ng pagbagsak mula sa kabutihan papunta sa kasamaan. Para patunayan ang teoryang ito, isinagawa ni Zimbardo ang Stanford Prison Experiment noong 1971. Pumili sila ng mga normal na estudyante at hinati sa dalawang grupo, mga guard at prisoner. Ang nakakagulat, sa loob lang ng ilang araw, naging abusado at marahas ang mga estudyanteng ginawang guard, samantalang ang mga prisoner, naging submissive at natakot kahit pareho lang silang mga participant. Napilitan si Zimbardo na itigil ang eksperimento sa loob lang ng 6 na araw. Doon niya nakita kung gaano kalakas ang epekto ng sitwasyon at kapangyarihan sa pag-uugali ng tao. May 3 pangunahing psychological concepts na nagpapaliwanag kung bakit nagbabago ang ugali ng tao sa ilalim ng Lucifer Effect. De-individuation, dehumanization at obedience to authority. Una ang de-individuation. Kapag nawawala ang personal identity ng isang tao, gaya ng kapag nakasuot siya ng uniform o bahagi siya ng grupo, mas madali siyang gumawa ng bagay na di niya normal na gagawin mag-isa. Pangalawa, ang dehumanization. Kapag tiningnan natin ang ibang tao na parang hindi na tao, halimbawa, tinatawag silang hayop o bobo, mas nagiging madali para sa atin na saktan sila, insultuhin o apihin. At pangatlo, ang obedience to authority. Kahit alam nating mali ang isang utos, madalas sumusunod pa rin tayo kapag galing ito sa taong may autoridad, guro, boss o leader. Natatakot tayong sumuway o gusto lang nating makisama. Ang kombinasyon ng mga ito ang unti-unting bumabago sa pagkatao ng isang tao. Minsan, ni hindi niya namamalayang unti-unti na siyang nagiging masama. Makikita natin ang Lucifer Effect sa maraming totoong sitwasyon. Isa sa pinakakilala ay ang mga kaso ng abuso sa loob ng military. May mga sundalong dati mabait pero naging marahas dahil sa kapangyarihan at pressure ng sistema. Sa paaralan, may mga estudyanteng normal lang sa umpisa, pero kapag naging bahagi ng grupo ng bully, bigla na lang sumasama sa pananakot kahit hindi naman sila ganun dati. Makikita rin ito sa gobyerno. Maraming opisyal ang nagsimulang may mabuting hangarin, pero dahil sa kapangyarihan, impluwensya at tukso ng pera, unti-unting naging korap at mapagsamantala. Minsan, pati sa simpleng trabaho nangyayari ito. Yung team leader na dating humble, biglang naging mapang-abuso sa mga kasama dahil lang sa promotion at authority. Sa lahat ng to makikita natin, hindi palaging masamang tao ang masama agad. Minsan, ang sitwasyon ang gumagawa sa kanila niyan. Ang Lucifer Effect ay hindi lang basta aksidente. Sa mundo ng dark psychology, ito ay maaaring gamitin bilang sandata, isang paraan para kontrolin, manipulahin at sirain ang pagkatao ng iba. May mga taong sadyang ginagamit ang psychological pressure para baguhin ang ugali ng iba, gaya ng mga kulto, abusive leaders, o manipulators. Alam nila kung paano gamitin ang power, fear at guilt para gawing sunod-sunuran ng mga tao. Ginagamit din ito sa relasyon. Yung partner na dati sweet pero kalaunan naging controlling. Pinaparamdam sa'yo na ikaw ang mali, ikaw ang may utang na loob, hanggang sa ikaw na ang sumusunod kahit hindi mo na gusto. Maging sa trabaho, may mga boss na gumagamit ng takot at pressure para mapasunod ang mga empleyado. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nilang maramdaman ang kapangyarihan. Ang dark psychology ay laging may pattern. At isa sa pinakamalakas nitong sandata ay ang kapangyarihang bumaluktot sa moralidad ng isang tao, ang mismong essence ng Lucifer Effect. Ang unang hakbang para maiwasan ang Lucifer Effect ay awareness. Kailangan mong kilalanin ang sarili mong kapasidad na kahit gaano kakabait ngayon, pwede kang magbago kung mapunta ka sa maling sitwasyon. Pangalawa, matutong questionin ang autoridad. Hindi porket may rango, posisyon o titulo ang isang tao, tama na agad ang sinasabi o inuutos niya.
Pangatlo, manatiling grounded. Kahit bigyan ka ng kapangyarihan, pera, o posisyon, alalahanin kung sino ka bago mo ito makuha. Balikan ang mga prinsipyo at tao na nagturo sa iyong maging mabuti. Importante rin na palibutan ang sarili mo ng mga taong kayang kumontra sa iyo kung mali ka. Mga taong hindi natatakot magsabi ng totoo at hindi basta-basta oo ng oo lang. Ang Lucifer effect ay hindi automatic, pero kung pababayaan natin ang sarili nating moralidad at konsensya, kahit sinong tao, pwedeng bumagsak sa dilim. Ngayon tanong ko sa'yo, sigurado ka bang hindi ka rin mababago ng kapangyarihan? Sigurado ka bang mananatili kang mabuti kahit mapunta ka sa isang sistemang puno ng tukso, pressure at impluensya? Ang Lucifer effect ay paalala na ang kabutihan ay hindi palaging sapat. Kailangan itong bantayan, alagaan, at ipaglaban, lalo na sa panahon na madaling maging bulag sa kapangyarihan. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba. Baka sakaling ito rin ang maging wake-up call nila. At kung gusto mong matuto pa ng mga dark psychology na sikreto na ginagamit ng ilan para manipulahin ng iba, i-comment mo lang ang topic na gusto mong talakayin natin sa susunod.